Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2341. Graham, baliw ka ba? Alam mong hindi ka kayang labanan iyon, kaya bakit ka pa nagpatuloy sa pakikipaglaban? Nasaktan ka ng husto, tiyak na makakaapekto ito sa kinabukasan mo. Huwag mong kalimutan, wala tayo sa clan ngayon. Hindi pa rin natin alam kung gaano kalaking panganib ang haharapin natin sa lugar na ito. Napaka-irresponsible mo kung masugitan ka ng ganito. Habang sinasabi niya iyon, bahagyang nanginginig ang mga labi ni Benjamin. Malinaw na sinabihan niya si Graham kanina na huwag ipilit ang sarili kung hindi siya mananalo. Ang pagsuko sana ang paraan para gawin iyon. Gayunpaman, tila tuluyang nakalimutan ni Graham ang pangakong iyon. Nang lumaban si Graham sa malademonyo na ahas na may 8 buntot, tila isinuko niya ang lahat, tila gustong labanan ang ahas hanggang mamatay. Huminga ng malalim si Graham, hindi umimik. Alam niyang makatwiran ang mga sinabi ni Benjamin, at nawala na siya sa sarili niyang kahinahunan. Sa sandaling iyon, mahinang sinabi ni Jack, ikaw ang napiling disipulo mula sa angkan ng ika-4 na baitang, marami kang papasain ng responsibilidad sa hinaharap. Hindi sulit ang pagtaya mo ng buhay para sa walang kwentang bagay na ito. Nang marinig ng lahat ang mga sinabi ni Jack, may naguguluhang tingin sa kanilang mga mata. Malinaw na hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ni Jack. Walang ibang nakaintindi, pero tiyak na naintindihan ito ni Graham. Pakiramdam ni Graham ay parang napindot ang kanyang masakit na dulo, at ang kanyang mukha ay namutla at naging pula. Iminulat niya ang kanyang mga mata para tingnan si Jack, ngunit nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Jack. Nakatingin si Jack kay Graham nang may napakasimpleng ekspresyon. Matapos magpakawala ng mahabang buntong hininga, iniwas ni Jack ang tingin. Ayaw talagang aminin ni Graham ang pagkatalo. Kahit na nakatuon siya sa sarili niyang laban, nakita pa rin niya ang tagumpay ni Jack laban sa malademonyong ahas na may 8 buntot. Hindi niya inaasahan na mananalo si Jack, at mukhang hindi man lang siya nasugatan. Ang kanyang mga kasanayan ay malinaw na wala sa antas ng demonyong ahas na may 8 buntot. Imposibleng matalo niya ang ahas. Sa totoo lang, napakalaki ng agwat sa mga kasanayan sa pagitan nila ni Jack, paano niya basta-basta iyon malulunok? Bakit ba ang laki ng agwat sa pagitan nilang dalawa gayong pareho pa silang maestro? Malinaw niyang natatandaan na si Jack ay nasa gitnang yugto pa lamang ng likas na antas. Inamin niyang wala siyang kapantay para sa lalaking nakamaskara, ngunit pakiramdam niya ay hindi naman ganoon kalaki ang agwat sa pagitan nila ng lalaking nakamaskara. Hindi naman iyon nagparamdam kay Graham ng sama ng loob. Sa halip, napansin niya na mayroong napakalaking agwat sa pagitan nila ni Jack. Walang paraan para tanggapin iyon ni Graham ng mahinahon, at ang kaisipang iyon ang bumalot sa kanyang isipan ng sandaling iyon. Gusto niyang gawin ang lahat para patunayan na hindi naman ganoon kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Jack. Kaya rin niyang talunin ang malademonyo na ahas na may 8 buntot. Kaya rin niyang tumayo sa tuktok ng Divine Void Slope, habang nakatingin sa lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Benjamin, tumingin kay Jack bago tumingin kay Graham, tila naiintindihan ang mga sinabi ni Jack. Inabot niya ang kamay at marahang tinapik si Graham, hindi na itinuloy ang pagsaway sa lalaki. Sa halip, lumuhad at kumuha ng ilang tableta pa para kay Graham. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng orasan sa kanilang mga tainga. Tila napakalapit sa kanila nang ako'y makalapit ay nagmula sa loob ng bundok ng Netherworld. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Sa kanilang pagkalito, lahat sila ay nagsimulang mabalot ng pamilyar na enerhiya. Nang magsimula silang gumanti, nakaalis na sila sa mundong kulay dugo at nakabalik na sa Divine Void Slope. Kabanata 2342. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala pang 100 disipulo ang natitira mula sa unang 180. Karamihan sa mga namatay ay mula sa mga hilagang angkan. Nang maibalik sila sa kanilang orihinal na pwesto, lumingon si Jack para tingnan. Biglang nagkaroon ng malaking espasyo sa gitna ng siksik ang karamihan. Hindi na kasing kumpiyansa ng mga disipulo ng hilagang angkan ang kanilang mga sarili gaya ng dati. Nababalisa sila, at tiningnan ang mga disipulo mula sa ibang mga angkan ng may puot. Kung hindi nila alam ang pagkakaiba ng bilang, malamang ay nagsimula ng mag-away ang dalawang panig. Bumantong hininga ng malalim si Jack at tumingin kay Graham na katabi niya. Hindi maganda ang kalagayan ni Graham at tila gusto niyang iwasan ang lahat sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata. Umupo si Graham nang nakakross ang mga paa habang sinimulang gamutin ang sarili niyang mga sugat.
Hindi naman gaanong bumuti ang kalagayan ng lalaking nakamaskara. Medyo bumuti lang ng kaunti ang mga pinsala ng lalaking nakamaskara kumpara kay Graham. Sa totoo lang, nasugatan din si Jack, pero kumpara sa kanilang dalawa, baliwala lang ang mga pinsalang natamo niya. Uminom na rin siya ng gamot para sa paggaling bago iyon, kaya mas gumaan na ang pakiramdam ni Jack. Malamig na tumingin ang lalaking nakamaskara kay Jack. Walang ginawa ang lalaking nakamaskara para itago ang kanyang balak pumatay na para bang gusto niyang balatan si Jack ng buhay. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Jack at agad na tumitig pabalik. Sumanghal ang lalaking nakamaskara, "Sus, huwag kang masyadong matuwa sa sarili mo. Marami pa namang oras, tingnan natin kung ano ang mangyayari mamaya." Bahagyang tinaas ni Jack ang kanyang kilay habang sinasabing, "Tama ka, marami pa namang oras." Nang sandaling sinabi niya iyon, muling narinig ang matandang boses, 3 araw. Mayroon kang 3 araw para gumaling mula sa iyong mga pinsala. Pagkatapos ng 3 araw, masasaksihan ng tuktok ng Divine Void Slope ang iyong laban. Pagkatapos noon, hindi na narinig ang lumang boses, at ang karamihan ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang lahat ng mga labanan at panganib na kanilang kinuha noon ay para sa mismong sandaling ito. Mula sa sandaling pumasok ang lahat ng may kumpiyansa hanggang sa pagkawala ng kanilang kumpiyansa nang harapin ang kahirapan ng bawat hamon. Sa sandaling iyon, inakala ng lahat na walang makakalampas. Ang pagkatalo sa ika-9 na mandirigmang banal ay tila imposible. Ngunit, may isang taong nakagawa nito. Hindi lang ito isang tao, kundi 2. Kinailangan nilang aminin na ang mga ginawa ng matanda ay lubos na makatao. Tutal, sina Jack at ang lalaking nakamaskara ay nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala. Kung agad silang nag-away, magiging hindi patas ito para sa lalaking nakamaskara. Tutal, ang huling labanan ang magiging huling labanan sa pagitan ni Jack at ng lalaking nakamaskara. Nang marinig ng lalaking nakamaskara ang mga salitang iyon, huminga siya ng malalim. Bigla siyang tumangala kay Jack, "Magaling. Sapat na ang 3 araw para makabawi ako. Pagkatapos, ipapaalam ko sa iyo na hindi laging nasa panig mo ang swerte. Hindi nakikita ng iba, pero ako naman, halatang nakita ko. Napatay mo ng napakadali ang ahas na may 8 buntot na iyon, hindi dahil sa sapat kang lakas para madaling malusutan ang mga depensa nito. Ito ay dahil lamang sa alam mo ang kahinaan nito." Ngumiti si Jack, hindi itinanggi. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng lalaking nakamaskara tungkol sa kanya. Kahit na insultuhan siya ng lalaking nakamaskara, hindi na gumanti si Jack. Tutal, ang lakas ay hindi kailanman nasusukat sa salita. Kabanata 2343. Malakas na ipinahayag ng lalaking nakamaskara, "Huwag mong isipin na matatalo ako sa iyo dahil lang sa mas maganda ang resulta mo. Para sabihin ko sa iyo, kung nasa tugatog na ako, o kung magdesisyon talaga akong isugal ang buhay ko, hindi mo ako matatalo." Maaaring hindi alam ng iba kung ano ang nakatagong mensahe ng lalaking nakamaskara, ngunit malinaw at naunawaan ni Jack ang mensahe. Tutal, nakita na niya ang tunay na kapangyarihan ng lalaking nakamaskara noon. Bilang isang taong nakapasok na sa kaharian ng pagpapatigas ng tagsibol, tiyak na uminom ng mga gamot ang lalaking nakamaskara para pigilan ang kanyang kapangyarihang makapasok sa lugar na ito. Tama ang lalaking nakamaskara, kung hindi pipigilan ang kanyang mga kapangyarihan, wala ng pag-asa si Jack. Gayunpaman, si Jack ay nasa gitnang yugto pa lamang ng likas na antas. Kung makakalusot si Jack at maaabot ang Spring Solidifying Realm, hindi na siya maaabala sa lalaking nakamaskara. Huminga ng malalim si Jack, kumikislap ang mga mata habang malalim ang iniisip. Bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala. Kung mapipilitin ang lalaki na umabot sa puntong wala na siyang pakialam at babalik sa mundo ng paninigas ng tagsibol, baka mamatay talaga si Jack. Habang iniisip iyon, kumunat ang noo ni Jack. Bigla siyang nangako sa puso niya na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kahit na mangyari man iyon, sisiguraduhin niyang may paraan siya para protektahan ang sarili. Matapos linawin ang puntong iyon, hindi na niya tiningnan ang lalaking nakamaskara at agad na umupo. Wala na siyang oras na dapat sayangin. Walang reaksyon ang iba sa ginagawa ni Jack. Biglang kinuha ni Jack ang kahon ng jade at kinuha ang spirit refining pill. Isinuksok niya ang tableta sa kanyang bibig sa harap mismo ng lahat. Natigilan ang lahat dahil sa eksenang iyon, nakalunok pala si Jack ng spirit refining pill. Kahit hindi pa sila nakainom ng ganoong pill noon, narinig na ng lahat ang kapangyarihan at bisa nito. Ang susi ay nasa salitang pagpino. Ang pagpino ng kaluluwa ng isang tao ay hindi isang bagay na dapat paglaruan. Bago inumin ang tableta, karamihan sa mga tao ay may iba't ibang paghahanda. Ito ay upang maiwasan nila ang mga epekto kung hindi nila kayang tiisin.
Kung hindi, mapipinsala nila ang kanilang mga kaluluwa at magiging baliw. Gayunpaman, binaliwala ni Jack ang lahat ng iyon at direktang ininom ang tableta. Kinakabahang sabi ni Isaiah, anong gagawin natin? Nababaliw na ba si Jack? Hindi ba niya alam kung gaano katindi ang spirit refining pill? Hindi lang nito pinapataas ang level ng kaluluwa. Maaari nitong mapinsala ang kanyang kaluluwa kung hindi siya mag-iingat. Ang pinsala sa kanyang kaluluwa sa ganitong oras ay makakaapekto sa resulta ng labanan. May nag-aalala ring tingin si Nelson. Gayunpaman, huli na para mag-alala dahil hindi pa nga nila napigilan si Jack bago pa man niya nilunok ang tableta. Bahagyang umiling si Nelson, at walang magawang sinabi, huli na ang lahat para magsalita pa. Ang magagawa na lang natin ay ipagdasal na sana ay maging maayos siya. Kung hindi, tayong dalawa ay mapapahamak. Kapag may nangyari kay Jack, hindi tayo papayagang makalabas ng Dole Sovereign Pavilion ng lalaking nakamaskara. Nagmura si Isaiah sa puso niya na parang nakainom siya ng lason. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata niya. Tama si Nelson, kung may mangyari kay Jack, silang dalawa ang magdurusa. 3 na lang silang natitira sa angkan. Si Jack ang kanilang haligi ng suporta. Kapag bumagsak ang haliging iyon, kakainin silang dalawa ng buhay. Gulat na tumingin si Graham kay Jack, nababaliw na talaga siya. Inis na sinabi ni Graham ang mga salitang iyon. Bilang isang piling disipulo sa tugatog ng isang angkan sa ika-4 na baitang. Natural lamang na mas marami siyang kaalaman kaysa sa iba. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2344. Magiging lubhang mahirap para sa sino man na lunukin ang Pildores sa pagpino ng espirito bago maghanda ng maaga, iyon ang alam ng lahat. Gayunpaman, hindi nila alam na ang mga epekto ng gamot ng Pildores sa pagpino ng kaluluwa ay labis na nangingibabaw. Pinapino nito ang kaluluwa sa pamamagitan ng paggamit ng nangingibabaw na mga epekto ng medisina upang masira ang kaluluwa at muling buuin ito, sinasanay ang kaluluwa. Sa bawat pagkakataong ang isang kaluluwa ay winawasak at muling binubuo, ito ay lalong nagiging pino, nawawala ang hindi kinakailangang dumi. Unti-unti itong hinuhubog upang maging isang matalas na talam. Ang sakit kapag ang mga kaluluwa ay pinaghiwa-hiwalay ay hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Ang ilan ay nababaliw pa nga sa ganoong pagpapahirap. Kailangan nito ng isang napakalakas na kaluluwa pati na rin ang determinasyon upang makayanan ang pagsubok. Tumawa ng mahina ang lalaking nakamaskara, at nanunuya, bata. Mukhang hindi na natin kailangang mag-away pa, ikaw mismo ang mamamatay. Hindi nakasagot si Jack sa lalaking nakamaskara ng sandaling iyon. Kahit na kaya niya, hindi rin sumagot si Jack. Sa sandaling iyon, ang buong atensyon ni Jack ay nasa sarili niyang katawan. Simula nang pumasok sa katawan ni Jack ang spirit refining pill, pakiramdam niya ay nilalamon ng kakaibang enerhiya ang buong katawan niya. Sumisigaw ang kaluluwa niya sa sakit. Nabasa ni Jack sa isang lumang libro na ang sakit ng katawan ay hindi kailanman aabot sa hangganan dahil ang mga katawan ay may hangganan. Kapag ang sakit ay umabot sa isang tiyak na antas, ang sakit ay magiging manhid. Gayunpaman, iba ang sakit sa kaluluwa. Walang limitasyon ang sakit na kaya niyang tiisin. Kaya nitong pahirapan ang isang tao hanggang sa mamatay. Ang sakit sa kaluluwa ay mas malala kaysa sa anumang pisikal na sakit. May nagsabi na noon na kahit gaano pa katatag ang determinasyon ng isang tao, ang walang hanggang pagpapahirap na maaaring idulot sa kaluluwa ay kaya pa rin nilang supulan. Sa sandaling iyon, kalmado pa rin ang mukha ni Jack, ngunit labis na siyang nasasaktan kaya't hindi siya makapagsalita kahit isang salita. Ang Pildores na nagpapadalisay ng espiritu ay labis na makapangyarihan, at tuluyan na itong tumagos sa kaluluwa ni Jack matapos itong mahigop. Ang kapangyarihan ay parang isang pait na walang tigil sa pagtama sa kaluluwa ni Jack. Ang kaluluwa ni Jack ay parang isang bloke ng kahoy na nabasag ng pait. Maya-maya, nanginginig ang buong katawan ni Jack, at nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kung walang konteksto, iisipin ng isa na kakabunot lang niya sa tubig. Ang kanyang balat ay parang hipon na naluto. Sobrang pula nito. Ang mga nasa malayo ay walang makita, ngunit ang dalawang katabi niya ay malinaw na nakikita ang nangyayari sa kanya. Wala nang hangganang magpatuloy sa paggaling si Graham. Tinaas niya ang kanyang kilay habang bumubuntong hininga ng walang magawa. Kahit na hindi pa siya nakainom ng spirit refining pill noon, narinig na niya mula sa iba kung gaano kahirap ang dulot ng tableta. Ang pagkadurog ng kaluluwa ng isang tao bago ito muling buuin. Ang lahat ng iyan ay nagpapataas ng lakas at kalidad ng kaluluwa. Ang pag-iisip pa lang tungkol doon ay nagpamanhid na sa ulo ni Graham.
Wala na siyang magawa kundi ang tumingin kay Jack na siyang nakakaranas ng lahat ng iyon. Kahit na matapos ang matinding sakit na nararamdaman, hindi pa rin siya umiiyak. Isa siyang tunay na lalaki. Mataas ang papuri ni Graham. Wala ngang 3 tao na sa tingin niya ay tunay na lalaki, kaya kitang-kita kung gaano kataas ang pagpaparaya ni Jack. Kahit ang lalaking nakamaskara sa tabi ni Jack ay walang masabi para sawayin ito. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang aminin ang kahit ano. At prangkang sinabi, paano kung mataas ang kanyang tolerance? Ang spirit refining pill ay hindi isang bagay na dapat paglaruan. Kung lulunin niya ito ng walang anumang paghahanda, kahit na makayanan niya ang sakit, ang kanyang kaluluwa ay hindi makakabangon mula sa pinsala. Maaari pa nga nitong sirain ang kanyang pag-iisip. Ang pildores sa pagpino ng espiritu ay maaaring isang pildores para sa ikasyam na baitang, walang sino man ang mangangahas na basta-basta itong inumin. Ang mga katangiang panggamot nito ay masyadong malakas, at si Jack ay nasa gitnang antas lamang ng likas na yugto. Kabanata 2345. Kahit ang sinuman sa Spring Solidifying o kahit ang Divine Solidifying Realm ay hindi maglalakas loob na subukan ito ng ganoon kadali. Sa tingin ba niya ay kaya niya? Naghahanap siya ng kamatayan. Sumulyap si Graham sa lalaking nakamaskara, nasa antas na si Graham kung saan galit na galit siya sa lalaking nakamaskara. Tutal, ang lalaking iyon ay nagdulot ng labis na gulo kay Graham at nakapatay pa ng napakaraming disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion. Sa simula ay gusto niyang baliwalain ang lalaking nakamaskara, ngunit nang marinig ang mayabang na salita ng lalaking nakamaskara, hindi napigilan ni Graham na sabihin ng malamig, palagi mo namang sinusuri si Jack ng ganito, pero hindi ba't ikaw ang laging natatalo? Huwag kang basta-basta magbigay ng mga kritisismo ng ganito. Biglang namula sa galit ang mukha ng lalaking nakamaskara, at wala nang ibang hinangad kundi ang makipag-away agad kay Graham. Nang akmang sisigat na ang lalaking nakamaskara, hindi na napigilan ni Jack ang mapasigaw sa sakit. Gayunpaman, ang sigaw na iyon ay pilit na pinigilan ni Jack sa kalagitnaan. Mariin niyang isinara ang kanyang bibig, ayaw niyang marinig ng iba ang kanyang sigaw. Gayunpaman, dahil sa sakit na kanyang dinaranas, mas lalong nanginginig ang kanyang katawan. Nanginig siya ng napakalakas na halos lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay nanginginig. Kumakabog ang kanyang mga sentido na parang sisubog siya anumang oras. Kahit hindi nila nararamdaman ang sakit na dinaranas ni Jack, medyo nahahalate pa rin nila kung ano ang sakit mula sa mga reaksyon ni Jack, at kung gaano nakalala ang dulot ng spirit refining pill. Sa sandaling iyon, nawalan ng lakas si Jack para mapansin ang reaksyon ng mga nakapaligid sa kanyang sigaw dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya na parang gusto na niyang mamatay. Talagang napakatindi ng spirit refining pill. Pakiramdam ni Jack ay sinasalakay ang buong kaluluwa niya ng matinding pag-atake. Pinupunit ang kaluluwa niya sa bawat bahagi bago muling binuo. Ang sakit na dulot ng patuloy na pagkapunit ng kanyang kaluluwa ay nagdulot sa kanya ng hindi pagkayanig. Ang muling pagbubuo ng kanyang kaluluwa ay nangangailangan pa rin sa kanya na gamitin ang kanyang aura na nangangailangan ng kanyang tunay na enerhiya. Kaya, hindi lamang kinailangang tiisin ni Jack ang sakit, kailangan din niyang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya. Ang pagsalakay sa dalawang larangan ay nag-iwan sa kanya sa isang kakilakilabot na sitwasyon. Labis na nag-aalala si Jack, hindi niya alam kung gaano pa mabubuo muli ang kanyang kaluluwa. Gaano karaming aura at tunay na enerhiya ang kakailanganin niya para lumawak. Kung mauubos lang ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya, hindi ba tuluyan siyang mapapagod? Nagsisimula ng pagsisihan ni Jack ang kanyang kapabayaan ng sandaling iyon. Nilunok niya ang tableta nang hindi muna tinitiyak ang kapalit na babayaran niya. Labis siyang nag-aalala ng sandaling iyon. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa anumang pagsisisi. Kailangan niyang magtiis. Lahat ng nasa Divine Void Slope ay nakatitig sa lahat ng ginagawa ni Jack ng may nanlalaking mga mata. Sa simula, hindi gaanong nanginginig si Jack, kaya hindi ito nakita ng malinaw ng mga nasa malayo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakita ito ng malinaw ng lahat dahil sa kung gaano siya kalala. Nanginginig. Bukod pa riyan, ang kaninang sigaw ng paghihirap ay agad na nagpahiwatig sa lahat ng iba patungkol sa kalagayan ni Jack. Kumunat ang noo ni Hayden at sinabing, nasa problema si Jack. Ang spirit refining pill ay hindi isang bagay na dapat paglaruan, kakayanin kaya niya ito. Bumantong hininga si Benjamin, para masira at muling buuin ang kanyang espiritu, hindi lang niya kakailanganing tiisin ang sakit, kakailanganin din niyang gumamit ng maraming aura. Kahit na napakalakas ng mentalidad ni Jack, kakailanganin niya ang aura para manatili. Kabanata 2346. Sa sandaling maubos ang aura ni Jack para suportahan ang muling pagtatayo ng kanyang kaluluwa, saka lamang mapupunit ang kanyang kaluluwa.
Kung may mangyari mang ganoon, hindi lang ito magiging isang matinding pinsala, maaari pang mamatay si Jack. Ang mga salita ni Benjamin ay nagsilbing paalala sa lahat. Tutal, karamihan sa kanila ay walang gaanong alam tungkol sa Pildore sa pagpino ng espiritu. Si Benjamin ay hindi lamang isang mahuhusay na mandirigma, isa rin siyang alchemist sa hinaharap. Mas marami siyang alam tungkol sa mga table task kaysa sa isang normal na tao, kaya natural na mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita. Mukhang mamamatay na ang buong pamilya ni Isaiah. Ano ang gagawin natin? Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano pa ang magagawa niya kundi sabihin iyon. Bakas din sa mukha ni Nelson ang pag-aalala. Simula nang malunok ni Jack ang spirit refining pill, hindi tumigil sa pag-aalala si Nelson. Bahagya siyang umiling, hindi makasagot kay Isaiah. Maliban kay Benjamin, wala nang ibang masabi. Tiningnan ng malalim ni Benjamin si Isaiah. Alam niyang kabilang si Isaiah sa Dul Sovereign Pavilion tulad ni Jack. Kung may mangyari kay Jack, magiging malaking dagok ito kina Nelson at Isaiah. Bukod pa riyan, dahil sa sama ng loob ni na Jack at ng Corpse Pavilion, silang dalawa na lang ang matitira sa Dul Sovereign Pavilion. Tiyak na papatayin sila ng lalaking nakamaskara habang mahina si Jack. Habang iniisip iyon, nakikiramay na sinabi ni Benjamin, baka mabigyan ni Jack ng solusyon ang problema. Walang laman ang mga salitang iyon, at sina Nelson at Isaiah ay walang anumang pagbabago sa kanilang ekspresyon. Mas lalong tumindi ang pag-aalala ni Isaiah. Naiinip niyang sinabi, napakapabaya ni Jack. Dahil sa sobrang pagkabalisa ni Isaiah, lumingon si Nelson at tiningnan siya. Huwag kang masyadong mabalisa, walang saysay ang maramdaman mo ng ganito. Nagtitiwala akong malalampasan ito ni Jack. Bahagyang nanginig ang bibig ni Nelson. Simula nang nangyari kanina, nasa hindi matatag na kalagayan siya ng pag-iisip. Maraming beses na siyang nataman ng suntok at unti-unti siyang nawawala ng katwiran. Sabi niya, paano niya lulutasin iyon? Kung walang true energy, hindi niya magagamit ang aura niya. Kapag nangyari iyon, ang magagawa na lang natin ay tingnan si Jackie na naghihingalo. Kumunat ang noo ni Nelson at pinagsabihan, tumahimik ka. Medyo atubili na itinikom ni Isaiah ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang napagtanto na, kung hindi siya titigil, ituturing siyang katatawanan ng mga nakapaligid sa kanya. Maya-maya, sa wakas ay naubos na ni Jack ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya. Mukhang unti-unting natutuyo ang kanyang tunay na enerhiya, at ang kanyang aura ay nasa limitasyon na rin. Napangiti na lamang si Jack sa kawalan ng magawa. Hindi niya inaasahan na ang muling pagbuo ng kanyang kaluluwa ay gagamit ng ganito kalaking true energy. Higit pa ito sa inaasahan ni Jack. Sa sandaling iyon, isang nakakainis na boses ang narinig, Jack, nauubos na ba ang aura mo, at nauubos na ba ang tunay mong enerhiya? Matalas ang mga mata ng lalaki at agad na nakita ang kawalan ng kakayahan ni Jack. Ang nagsalita ang taong pinakakinamumuhian ni Jack. Kahit isang salita lang ang sinabi ng lalaking iyon, alam ni Jack na iyon ang lalaking nakamaskara mula sa Corpse Pavilion. Kahit hindi alam ni Jack kung ano ang pangalan ng lalaking nakamaskara, hindi pa rin ito napigilan ang pagkamuhi ni Jackie. Dahan-dahang iminulat ni Jack ang kanyang mga mata, at sa isang tiningnan niya ang lalaking nakamaskara na nakangiti sa kanya. Katabi ng lalaking nakamaskara ay si Graham, na nakatingin sa kanya ng may kalmadong ekspresyon. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2347. Pagkatapos noon, tumingin siya sa lahat ng iba pang manunood. Bukod sa mga disipulo mula sa mga hilagang angkan, naroon din ang mga disipulo ng mga timog na angkan, na nakatingin sa kanya ng may pagkaaliw na parang lalaking nakamaskara. Naghihintay silang lahat na mabaigo si Jack sa muling pagbuo ng kanyang kaluluwa sa huling sandali at mamatay. Isang malamig na singhot ang pinakawalan ni Jack at tumango, bilang pagsang-ayon sa lalaking nakamaskara. Biglang sumiklab ang galit ng iba nang makita nilang sumasang-ayon si Jack. Ang mga disipulo ng Southern Clan na ayaw kay Jack ay masayang nagsimulang mag-usap-usap. Diyos ko, sandaling panahon pa lang ang nakalipas, at naubos na ang tunay niyang enerhiya. Tingnan mo si Jack, nanginginig ang buong katawan niya. Halata na ang kaluluwa niya ay patuloy pa ring pinupunit at binubuo muli. Kung wala ang kanyang tunay na enerhiya bilang suporta, hindi na mabubuo muli ni Jack ang kanyang kaluluwa. Mapapanood na lamang niya ang pagpunit ng kanyang kaluluwa. Paano niya ito makakayanan? Mamamatay siya. Tama. Paano kung malakas o may talento siya? Ang pagiging tanga ay pagiging tanga lang, hindi ba't sinusubukan lang niyang magpakamatay? Mukhang wala nang kailangang gumawa ng kahit ano, at magpapakamatay si Jack. Napakatalas ng mga mata ni Senior. Alam niya agad na isa lamang hanggal ang batang ito.
Hindi na natin kailangang gumawa ng kahit ano at para na siyang nagpapakamatay. Nakakatawa naman ito. Umabot na siya sa puntong yun gamit ang kapangyarihan niya, pero ano na naman. Mamamatay din naman siya sa sarili niyang kamay sa huli. Marami sa kanila ang natutuwang kinukutya si Jack. Pakiramdam ng lahat ay masyadong nakakatawa ang mga kilos ni Jack dahil parang magpapakamatay na siya. Sa loob ng maraming taon, si Jack ang nauna. Ang mga disipulo ng Hilagang Angkan ay may pambihirang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Karamihan sa kanila ay labis na nag-aalala tungkol sa sitwasyon ni Jack. Tutal, si Jack ay isa sa kanilang mga pangunahing mandirigma. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Hindi nila alam kung biglang magsisimulang umatake ang mga disipulo ng Southern Clan. Sa sandaling iyon, hindi na sila katulad ng dati. Tutal, napakaraming tao na ang namatay. Dahil mahigit 20 lang ang kanilang bilang, wala silang kalaban-laban sa mga angkan sa timog. Kung mawawala sa kanila si Jack, magiging isang napakalaking dagok iyon para sa kanila. Nag-aalalang sinabi ng mga disipulo ng Hilagang Angkan, bilasan mo. Mag-isip ka ng paraan. Tingnan mo kung matutulungan natin si Jack. Ano ang dapat gawin? Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay umasa sa kanyang sarili. Karaniwan, ang mga tao ay gagawa ng napakaraming paghahanda bago uminom ng spirit refining pill. Ngayon, wala tayong anumang paghahanda, paano natin siya matutulungan? Sa bilis ng pagkaubos ng kanyang tunay na enerhiya, kahit isang pampalusog na tableta ay mawawala ng silbi. Tutal, ang mga pampagaling na tableta para sa tunay na enerhiya ay kailangang masipsip at matuno. Sa palagay ko ay hindi na niya magagawa iyon. Sobrang pesimistiko ni Benjamin sa sitwasyon ni Jack, pakiramdam niya ay sandali na lang ang kaya ni Jack na tiisin bago niya mabigang buuin muli ang kanyang kaluluwa. Tumawa ng malakas ang lalaking nakamaskara, mukhang tama ako, malapit mo nang wakasan ang sarili mong buhay. Kumunat ang noo ni Graham, at may pagkairite na sinasabi, gusto ko sanang tulungan ka ngayon, pero hindi ko magawa. Magkahiwalay tayo ng lugar, hindi ako makakapunta roon. Nasa isang napaka-awkward na posisyon si Jack. Hindi makapagmadali ang mga nasa ibaba, at maging si Graham, na katabi niya, ay hindi rin makapagbigay ng kahit anong gamot kay Jack. Tutal, magkahiwalay naman. Sila ng lugar kahit na nakikita nila ang isa't isa. Kabanata 2348. Ang mga liblib na espasyo ay nilikha upang pigilan sila sa pag-aaway sa isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi alam ni Graham ang gagawin. Kahit na inaakala ng lahat na tiyak na mamamatay si Jack, hindi gaanong emosyon ang makikita sa mukha ni Jack. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang malaitim na lilang kristal mula sa buto ng mastasa. Ang kristal ay parang isang normal at makulay na kristal. Tila napaka-ordinaryo nito, at may enerhiyang bumubuhos sa loob. Nakita ng lahat ang pag-abot ni Jack, at nagsimulang magtipon ng itim na enerhiya sa kanyang mga daliri. Nagpadala siya ng isang daluyong ng enerhiya patungo sa kristal, at sa isang bitek, ito ay nabasag. Nagsimulang damaloy palabas ang enerhiya sa loob, at huminga ng malalim si Jack. Itinutok ng kanyang palad ang pinagmumulan nito at sinimulang higupin ang enerhiya sa kanyang katawan. Ang Shattered Soul Crystal na iyon ay mas malaki pa kaysa sa nauna niyang nakuha. Ang Shattered Soul Crystal ay espesyal dahil, hanggat may isang bitek, hindi mapipigilan ang daloy ng enerhiya. Kailangan niyang higupin ang lahat ng enerhiyang iyon sa loob niya. Plano ni Jack na maghintay muna bago makarating sa Divine Solidifying Realm bago gamitin ang kristal na iyon. Tutal, ang Shattered Soul Crystal na iyon ay may malaking enerhiyang nakaimbak sa loob at magagamit niya ito sa isang mahalagang oras. Gayunpaman, napilitan siyang gamitin ito. Kahit na mag-aksaya pa siya ng enerhiya, wala na siyang pakialam. Tutal, naubos na ang kanyang aura, at ang nakaimbak sa Shattered Soul Crystal ay ang pinakadalisay na anyo ng aura. Sa sandaling iyon, isang dagat ng enerhiya ng espiritu ang bumalot sa kanyang katawan, agad na pinunan ang kawalan noon. Ang nawasak na kaluluwa ay mabilis na gumagaling at ang matinding sakit ay nabawasan ng kalahati. Pakiramdam ni Jack ay gamaan ang buong katawan niya dahil sa sakit, at humupa rin ang matinding panginginig niya kanina. Nang makita ng lahat ang eksenang iyon, napapanganga sila. Totoo iyon lalo na para sa mga disipulo ng angkan sa timog. Umaasa silang lahat na magkakaroon sila ng nakakaaliw na palabas. Akala nila ay nakulong si Jack, at hinihintay na makitang mamatay sa sakit si Jack. Gayunpaman, sa isang iglap ay buong lupit na winasak ni Jack ang lahat ng kanilang pag-asa. Tila maayos naman ang kanyang pakiramdam, at tumigil na rin ang panginginig. Gulat na sumigaw ang mga disipulo ng Southern Clan, ano ang hinigop niya? Bakit mukhang maayos na siya ngayon matapos itong higupin? Mayroon bang mahimalang tableta na tulad niyan sa mundo?
Pinanumbalik nito ang kanyang tunay na enerhiya. Kung pinanumbalik nito ang kanyang tunay na enerhiya, bakit wala akong nararamdamang anumang pagbabago-bago ng enerhiya? Kahit na nasa ilang na lugar sila, at hindi nila maabot ang kinaroroonan ni Jack, nagawa pa rin nilang ilabas ang kanilang mga banal na pandama. Matapos basagin ni Jack ang kristal, sinubukan nilang lahat na obserbahan ang enerhiyang damaloy palabas. Ito ang pinakadalisay na anyo ng aura, kaya natural na walang pagbabago-bago ng enerhiya. Labis silang nalitaw sa katotohanan. Sa paningin ng lahat, dapat sana ay sumisipsip si Jack ng isang kayamanan na nagpapanumbalik ng tunay na enerhiya. Gayunpaman, dahil isa itong kayamanan, natural lamang na may mga pagbabago-bago sa enerhiya. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng kahit kaunting kirot. Iyon ang dahilan kung bakit sila nalito at nabigla. Bakit maayos na naman siya? Immortal ba siya? Malamang, sabi ng isang nanghihinayang na boses. Ang hindi pagkamatay ni Jack ay nangangahulugan na magkakaroon pa rin siya ng huling laban-laban sa lalaking nakamaskara. Kung dati pa man, tiyak na iisipin nilang matatalo ng lalaking nakamaskara ang mapagkumbabang nakatatandang disipulo na iyon mula sa isang angkan sa ikatlong baitang. Iyon ay isang bagay na tiyak sana sa kanila. Ngunit, sa sandaling iyon, wala ni isa sa kanila ang nangahas na sabihin na ang lalaking nakamaskara ay ganap na matatalo si Jack. Matapos ang napakaraming labanan, hindi pa rin natatalo si Jack. Kabanata 2349. Iyon ang pinakamatibay na patunay ng kakayahan ni Jack. Pakiramdam nila ay magiging isang labanang 50-50 ang pakikipaglaban ni Jack sa lalaking nakamaskara. Masayang nakangiti ang mga disipulo ng hilagang angkan. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-cheer kay Jack ng malakas, ngunit agad silang pinigilan ni Benjamin. Tutal, hinihigop pa rin ni Jack ang soul refining pill. Kung may istorbo siya ng mga hiyawan na iyon, maaaring maapektuhan siya. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan ang pagnanasa ng lahat. Napakagaling ni Jack. Wala talaga akong kaalam-alam. Minaliit ko si Jack. Akala ko nasa panganib si Jack, pero handa naman pala siya noon pa. Napakagaling niya. Pagkatapos niyang masipsip ang spirit refining pill, tiyak na hahakbang siya ng isang hakbang sa kasanayan. Kaya lang, hindi ko alam kung sino ang mas malakas sa kanya at sa lalaking nakamaskara. Sa tingin ko, mananalo si Jack. Hindi niya tayo binaygo kailanman. Sa pagkakataong ito, ang mga kayamanan sa Divine Void Slope ay magiging kay Jack lahat. Ang mga disipulo ng angkan sa Hilaga ay likas na sumusuporta kay Jack, naniniwalang matatalo ni Jack ang lalaking nakamaskara. Samantala, hindi natuwa ang mga disipulo ng angkan sa Timog. Kahit malakas si Jack, mas sinuportahan nila ang lalaking nakamaskara. Sumigaw si Zamian, ano ang alam mo? Kahit na masipsip ni Jack ang tableta para sa ikasyam na baitang, ang tanging mapapataas niya ay ang kanyang potensyal. Hindi nito agad mapapahusay ang kanyang kasanayan. Ang Pildores sa pagpino ng kaluluwa ay isang bagay na ginawa para mapataas ang potensyal. Hindi nito mapapabuti ang kanyang mga kapangyarihan. Tinaasan ni Benjamin ang kilay si Zamian, at itinaas ang boses, kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Ano ang alam mo tungkol sa spirit refining pill? Sinabi mo lahat ng may kumpiyansa. Kahit na ang mga spirit refining spells ay maaaring magpataas ng potensyal ng isang tao, pinapabuti rin nito ang aura. Huwag kalimutan, si Jack ay dalubhasa sa mga spiritual techniques. Ang pagpapalakas ng kanyang aura ay tiyak na magpapahusay sa kanyang kapangyarihan. Namula ang mukha ni Zamian. Ayaw niyang makakusahan ng ganoon, pero ayaw niyang may magsasabing bubugbugin ni Jack ang lalaking nakamaskara. Kung dati lang iyon, baka mas naging maingat siya sa mga kilos niya, pero wala na siyang gaanong katwiran. Hayaan mong sabihin ko sa inyong lahat, kahit gaano pa kalakas si Jack, hindi niya matatalo ang ating senior. Ang orihinal niyang mga antas ay nasa Spring Soul Defiant Realm. Nang sandaling sinabi niya iyon, natigilan ang lahat. Kumunat ang noo ng mga disipulo ng Corpse Pavilion at tumingin sa kanya, pakiramdam nila ay sumobra na si Zamian sa sinabi niya. Iyan ang sikreto ng lalaking nakamaskara. Para makapasok sa lugar na ito, uminom siya ng mga gamot para supalan ang kanyang kapangyarihan. Hindi naman talaga iyon dapat ibunyag, pero malakas itong isinigaw ni Zamian. Kumunat ang kilay ni Lennon, Zamian, huwag kang magsalita. Napalunok si Zamian, kahit alam niyang sumobra na siya, wala na siyang pakialam. Malalaman din nila kalaunan, paano kung malaman nila? May magagawa pa ba sila sa kanya? Pagkatapos sabihin niyon, tumingin si Zamian kay Benjamin at sinabing, nasa Spring Solidifying Realm na siya noon, pero ibinalik niya ang level niya sa huling yugto ng innate level. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po.
Kabanata 2350. Mas malakas pa rin siya kaysa sa sinumang ordinaryong tao sa huling yugto ng innate level. Maaaring nasugatan na siya dati, pero hindi ibig sabihin noon ay mas mahina ang kanyang mga kasanayan kaysa kay Jack. Hindi ka bulag. Dapat sana'y nasabi mo na ang madaling pagkatalo ni Jack sa malademonyo na ahas na may 8 buntot ng may kaunting pinsala ay dahil lamang sa nakita ni Jack ang kahinaan nito. Kung alam lang ng lalaking nakamaskara ang kahinaan ng ahas na may 8 buntot, tiyak na hindi siya masasaktan. Swerte lang ni Jack, hindi mo dapat pagdudahan ang kakayahan ng lalaking nakamaskara, tiyak na matatalo niya si Jack. Halos buong lakas na isinigaw ni Zamian ang mga huling salitang iyon. Gusto niyang gamitin ang mga salitang iyon para patunayan na hindi matatalo ang lalaking nakamaskara. Nag-iba ang ekspresyon ng mga disipulo ng Hilagang Angkan. Kung tama ang sinabi ni Zamian, hindi matatalo ni Jack ang lalaking nakamaskara. Tutal, ang lalaking nakamaskara ay minsang nasa Spring Solidifying Realm. Ang mga kasanayang sinanay niya ay hindi gaanong limitado kumpara sa kanila. Ang kaharian ng pinakamalaking limitasyon sa mga kasanayang pang-martial na maaaring matutunan ng isang tao. Tanging ang mga nasa matataas na kaharian lamang ang maaaring magsanay sa mga high-level na pamamaraan at mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa mas mataas pang antas. Iyon ay isang bagay na alam ng lahat. Wala lang talagang nakakaalam kung anong mga teknik at kasanayan ang alam na ng lalaking nakamaskara, at kung hanggang saan sila nasanay. Kung malakas ito, mapapahamak si Jack. Gayunpaman, pinili ng mga disipulo ng Hilagang Angkan na tumahimik at maghintay ng matyaga. Iminulat ni Jack ang kanyang mga mata pagkatapos ng isang araw, ngunit hindi siya tumigil sa pagpino. Nagbuo siya ng mga selyo sa kanyang mga kamay habang ang itim na liwanag ay kumakalat sa kanyang mga daliri. Hindi lamang niya dinalisay ang kanyang aura, kundi lubos din niyang napabuti ang dami nito. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong iyon para sanayin ang Destroying the Void sa ikalawang antas. Sa sandaling iyon, itinaboy niya ang lahat ng naliligaw na kaisipan, at itinoon ang lahat sa pagbuo ng Soul Swords. Ganoon lang kabilis ang paglipas ng oras, at nang malapit nang matapos ang ikatlong araw, sa wakas ay natapos na rin ni Jack ang kanyang pagsasanay. Huminga siya ng malalim habang mahigpit na kinuyam ang kanang kamao at sinabing, 60 Soul Swords. Hindi masama, hindi lang pinagkadalubhasaan ni Jack ang kasanayan, kundi nagawa rin niyang paikliin ang 10 Soul Swords pa. Nagawa na ni Jack na paikliin ang 60. Ang pagsira sa Void ay nahahati sa 3 antas. Ang pagpapaikli ng 10 Soul Swords ay maglalagay sa kanya sa Elementary level. Ang 50 Soul Swords ay maglalagay sa kanya sa Proficient level. Kapag umabot na siya sa 100, nangangahulugan ito na ganap ng na-master ni Jack ang pagsira sa Void. Iyan ang perpektong kalagayan ng pagsira sa kawalan. Kahit medyo malayo pa si Jack sa ganap na pagkabisado nito, pakiramdam ni Jack ay hindi na magtatagal. Naisip niya iyon, kaya tumayo siya. Pinunasan niya ang mga dumi sa kanyang katawan habang tumitingin sa paligid. May komplikadong tingin ang lalaking nakamaskara kay Jack nang may inggit, puot, at balak pumatay. Gayunpaman, hindi alintana ni Jack, mortal na kaaway na niya ang lalaking nakamaskara. Malamig na sinabi ng lalaking nakamaskara, hindi kita hahayaang umalis dito ng buhay. Tinaas ni Jack ang kilay niya, hindi man lang lumingon para sabihin, nagkataon lang pala na ganoon din ang iniisip ko tungkol sa iyo. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.